Lord, thank you so much. Umaga pa lang, sulit na tayo sa worship. Thank you for sending us souls, Lord Jesus. And ang oras natin ay alas 11:05. So may ilang minutes pa ako. No? Thank you, Jesus. Shall we open our Bible in the book of Romans? Yung bubong natin, yung ito sa main charts natin, na yan, fully, repainted na. Tinira nila yan nung nakaraang araw. So, ganito kalaki, 8 galon, yung nauubos dito na pintura. At pagkatapos, kinabukasan, alam na. Alam na. Alam na yung balakang. Pintura. Yung mga senior citizen pa naman tong mga to. Pagkatapos, brother, tapos na. Tapos na rin yung mga balakang. But Lord, thank you for giving them the strength, Lord Jesus. Nakaraan, nag-repair din tayo dyan sa bubong. Yung may mga yero, and then, basta ganun lang ang gagawin natin sa church. Paunti-unti, gapang-gapang, pero tuloy-tuloy. Nakakita na kayo ng actual na race nung rabbit at saka nung pagong? Totoo pala talaga. Kasi ang rabbit, ang daming issue sa buhay. May kalatang utak. Kung saan-saan direksyon. Samantalang yung pagong kahit dandahan, ay talagang naka-focus. Sabi ko, akala ko kwento lang, totoo pala talaga. Sa dami ng race na yan. Kahit hinay-hinay lang, dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Chapter 10, Romans chapter 10, verse 17. Umpisa natin mga kapatid sa verse 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila makakatawag doon sa Kanya na hindi nila pinaniniwalaan? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila magkakaroon ng paniniwala o pananampalataya doon sa hindi naman nila narinig? And how shall they hear without a preacher? Paano nila mapakinggan ito kung walang mangangaral na siyang mag-preach, magpaliwanag sa kanila? And how shall they preach except they be sent? Maliban na lang kung sila ay pinadala or an apostle, meaning ng sent. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Sino ang maniniwala ng ganitong magandang balita? Verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos o salita ni Kristo. Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful. We are so grateful, Lord Jesus, for this wonderful day you've given us. We are so thankful for the strength, for your protection, for the good health that you've given us today within the week. Thank you for all your guidance sa mga biyahe namin, sa mga trabaho, for protecting our loved ones, Lord Jesus. Sa amin na may mga sakit, thank you, Lord, sa tuloy-tuloy na aming paggaling. Lord, thank you sa mga gawain na sinasamahan mo and continue to bless your word. Lord, always we cannot do this without you. And with all humility, Lord Jesus, samahan mo kami sa umagang ito ng iyong mga salita ay siyang aming kalakasan, Lord, sa aming buhay at sa aming paglilingkod sa iyo. Be with us, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Keep Believing Until It Happens. Patuloy lang tayo na magtiwala o mananampalataya hanggang sa mangyari. Hanggang sa matupad. Hanggang sa mag-work out. Keep believing. So ang sabi ng salita kanina, so then faith cometh by hearing.
and hearing by the word of God. Again, sa Tagalog, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. No, gaano kaimportante ang pakikinig? Dito sa atin, gustong-gusto nating makinig. Gusto nating buksan ang ating mga tenga. We are excited about the Word of God na pakinggan. Naka-all ears tayo sa pakikinig ng Word of God. But after 10 to 15 minutes, pag sumabay na yung sara ng ating mata, sumasabay din ang ating tenga. No? So paano tayo makapakinig kumpara yung nakasara na yan? No? Ang hirap, ano? Talagang hindi mo maiwasan minsan mo yung mapasmile. Nag-smile na lang yung preacher dito pag nakakita ng tinding labanan dyan sa baba. No? Kwentuhan nga kami kagabi dyan. Kung ako man matulog ng 2:00, 1:00 ng madaling araw on a Saturday night, sabi ko, pagdating ng umaga, hindi pa rin ako naantok sa preaching. No? Kasi wala akong choice. No? Kailangang nakadilat. Pero kung ako paupuin mo lang dito, ay talagang makikipaglaban din ako. No? Siguro nakailang candy na ako dyan, may ilang kurot na, pasimple lang. No? Pero tulog pa rin. Yung iba, ubos na yung candy, antok pa rin. Pero yung mga kabataan, ibahin natin. Sila nakatulog na, yung candy andun pa rin sa bibig. No? Nakatulugan na lang. No, but again, kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at dahil ito sa pakikinig ng salita ng Diyos, importante pala ang pakikinig. No? Importante na tayo ay makinig sa kanyang mga salita dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, dito tayo tumitibay, dito natin nakikilala ang Diyos, dito natin siya mas lalong lumalago ang ating pananampalataya. And it is impossible sa mga tao na nagsasabi, brother, kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nakikinig ng salita ng Diyos, may pananampalataya ako sa Diyos. Peke. No, hindi totoo. Yung sinasabi mong pananampalataya, that is to your according. No? That is according to you. No, why? Sinasabi na ng Biblia. Saan mo makukuha ang pananampalataya? Sa pakikinig ng kanyang salita. At hindi na-develop ang ating pananampalataya sa Diyos kung hindi tayo nakinig ng mga Bible study before. No? At kung hindi tayo dumating sa church dito, hindi tayo nagpatuloy, sigurado wala tayong pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pamamagitan lang ng pakikinig ng salita niya, dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. That is why it is impossible na sabihin ng sino mang tao na, brother, ako may faith sa Diyos. Hindi. Ano lang yan? Base lang yan sa pag-iisip mo. No, hindi ka umuupo, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka naman nagbabasa, tapos sabihin mo, may pananampalataya ka. Imposible. No, ang Biblia na mismo nagsasabi. Faith cometh by hearing. Itong mga kabataan natin, bilang mga magulang, paano ma-develop yung mga bata? Yung kanilang mga karakter, yung kanilang attitude. No? Because the smallest form of society ay pamilya. No? So kung sa loob ng pamamahay, pag ang parents, pag ang magulang ay tamad, ano i-expect natin sa ating mga anak? No? Saan sila kukuha ng magandang example? Saan sila kukuha ng yung magandang halimbawa na tularan ng kanilang mga anak? Kung tayo na mga magulang, tamad mangaral sa ating mga anak, anong mangyayari sa kanila? Saan sila kukuha ng instruction? Paano nila malaman na ang sigarilyo ay masama? Paano nila malaman na ang paglalasing ay masama sa kanilang mga katawan? No, kung walang magsasabi sa kanila niyan, bata pa. Basta anak, wag mo akong gayahin, yung nakikita mo kay papa mo na binubugbog si mama mo. No, wag mong gayahin paglaki mo. No. Parenting example. No. Leadership by example. No. Basta anak, wag mong gayahin kung ako naninigarilyo, basta sumunod ka lang sa sinasabi ko. No. Sa pakikinig.
No, ang bata, kahit ano, i-absorb niya. No, ang utak niyan parang sponge. No, hindi niya alam kung ano ang tama o mali, basta mag-absorb lang siya na mag-absorb. At responsibility natin ng mga magulang, no, na upuan, pag-upo, sabihin sa kanila, anak, ganito yan, ganyan yan, kaya nakakapagod. No? But we are so thankful sa mga parents natin na talagang maingay. No? Hanggat hindi natututo yung anak, talagang yung ingay nila andyan na andyan. No? Kasi ang nakakalungkot, may mga magulang na ayaw nilang masaktan ang kanilang mga anak physically, emotionally. Pero ang nakakalungkot, may mga magulang, ayaw nila ng ganon na mangyari sa kanilang mga anak, pero pagdating na sa kanila, wala silang pakialam sa welfare ng kanilang mga anak. Pero ang gusto lang nilang mangyari, huwag mo saktan anak, kung magkakamatayan tayo dyan. No? Pero pagdating sa pag-alaga, wala silang pakialam. At yan, ang totoo, marami yan. May kakilala ko, makipagpatayan eh. No, pag nasaktan ng anak niya, pag nasaktan na, makipagpatayan, pugutan ko kayo ng ulo. Pero siya mismo, walang pakialam sa kanyang anak pag andan niya sa custody niya. No? No? So, faith cometh by hearing. No? Mga bata na yan, kung hindi yan maturuan, ano i-expect natin? Lalaki sila na kung saan-saan lang kukuha. No. It is our responsibility as a parent na alagaan kung mayroon tayong mga anak. No, kahit mahirap, yun ang sabi. Ginawa natin, binuo natin. No? Ang responsibility ay nasa atin, mga kapatid. So sa pamamagitan ng pakikinig, no, by hearing, by listening, and hearing by the Word of God, at sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, mga kapatid, we are able to develop our faith before God dahil tayo ay laging nakikinig. Paano pala yung mga umalis ng church? No. Andiyan naman araw-araw. No. Maraming mga estudyante sa school. No. Everyday pumapasok. Everyday nakaupo dyan. No. Pero hindi nakagraduate. Why? Dahil hindi nakikinig. No. Pero laging present. What we are saying, mga kapatid, importante ang pakikinig. No. Pag hindi tayo nakinig ng instruction, no, may mga, kahit dito sa compound dati, no, binibigyan ng instruction, o bili ka ng ganito, ganyan, dahil sa nervyos na siya yung nautusan, ang bilis. Takbo ka agad, bili, pagbalik. Ano yan? Ito ho. Hindi yan ang inutos ko. Ito, hindi ka nakikinig ng instruction. No, why? Nang ibabaw yung takot. No, dahil baka mamaya mapagalitan ako, pagbalik ko, iba yung inutos. Yun nga, mali nga yung inutos. No, dahil sa tindi ng nervyos. But again, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. So anong nangyayari? Again, hindi madidevelop ang pananampalataya natin sa Diyos kung hindi tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. No, why? Dahil dito tayo nakakarinig ng kanyang mga salita. No, swerte kung makabasa tayo ng ating Biblia within the week. Oh, swerte. No. Kung araw-araw ba nabubuksan natin yan, ano, swerte na lang. Pero ang cellphone natin, believe talaga tayo rito. No. Sabihin mo sa mga anak mo, anak, matulog na kayo, no cellphone na. Patay naman kaagad yung mga anak natin ng cellphone. Tapos nagising na yung anak natin ng alas 3 ng madaling araw, alas 5 madaling araw, ikaw nagsi-cellphone pa rin. No. So ano yan? Example. No, by example. No, anak, no, i-control mo lang ang cellphone mo. Ikaw na magulang, nakikita ka ng anak mo na walang katigil-tigil. No. Tapos, no, ibig sabihin, everything by example, mga kapatid. Yung mga anak natin, matatalino yan sila. No, hindi lahat ng sasabihin natin, sunod lang yan sila ng sunod. Ang mas nakatatak sa kanila, yung aksyon natin. No, anak, huwag kang manigarilyo. Pero sabi ng anak mo, tay, nakatatlong kahan na ako umaga pa lang. Ako ang bumibili doon. O tay, sabi mo, huwag uminom. O, nakailang Red Horse ka na ngayong umaga pa lang. No. By example. Tapos sasabihin natin, saan kaya nagmana itong mga anak natin? Alam nga naman sa kapitbahay.
No, siyempre, kung sino ang guardian, sino ang magulang niyan, no, kanino nang galing, lahat yan mga kapatid sa atin, kaya hindi natin masisi ang iba. Hebrews 11:6, pasuyo Brother Roman. But without faith, it is impossible to please God. No, kung walang pananampalataya, no, ay hindi imposible na mapasaya natin ang Panginoon, mga kapatid. No, for he that cometh to God, no, ang sino mang lumalapit sa Diyos, ay dapat siya ay maniwala na siya ay Diyos. And that he is a rewarder, siya ay tagapagbigay ng reward o pabuya of them that diligently seek him. No, sa mga tao na siyang naghahanap sa kanya. No, but without faith, no, it is impossible. No, but again, mga kapatid, no, sa Old Testament, lalo na diyan pagdating sa Exodus pa lang, no, pag ang Word of God dinideliver, no, pagtayo ng reader dito, ang reverence nila sa Word of God, ibang klase. No, lahat kailangang tumayo. No, tatayo talaga yun. No, in reverence sa Word of God. No, sa time natin ngayon, we are so relaxed eh. No, kalmado na tayo masyado. No, pag kahit sige, okay, let's open our Bible. No, pabukas pa lang yung iba patulog na eh. No, But God is so faithful and our God is so patient and understandable or masyadong magpapasensya. No, and we're so thankful. Lord, thank you for the grace dispensation. Dahil kung sa mga panahon na kami sakop pa ng Old Testament, Old Laws, ang hirap sumunod. No, pag sinabi pa lang, hear ye, this is the word of God, kailangan tumayo ka na. No, in reverence, kasi pag hindi, patay ka. Pag hindi, tapos ka. Ganong katindi. Pero ngayon sa atin, sige lang brother, preach ka lang. No, but we still understood. No, we understand. No, and prayer is one of the factor to develop our faith in God. No, ang panalangin, mga kapatid, why? No, bakit lumalago ang pananampalataya natin sa Diyos? Because of prayer. No, why? Because of prayer. Dahil sa bawat prayer natin, bawat panalangin natin, dinudulog natin sa Diyos, niluluhod natin sa Diyos, at pag yon ay sinagot ng Diyos, ano ang nangyayari? Lumalakas lalo yung pananampalataya natin. Lalo tayong ginaganahan sa prayer. No, kaya itong bagong project natin sa mga senior citizens natin, no, just imagine, lahat sila sabay-sabay na lumuhod at sa kanilang pagluhod, maraming dinudulog sa Diyos, Panginoon, alalahanin mo si ganito, si sister, si brother, ganito. Pagdating ng Wednesday, magpapasalamat na dahil sa prayer, sinagot ng Diyos ang panalangin na yan. O di ba, ibang klase. Lord, sa susunod, ano pang dapat ipagpipray? No, ano pang dapat gawin? No, because of our faith, mga kapatid, lalong nadidevelop ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang nangyayari, mga kapatid. Why? Because of our experience. Hindi tayo tatagal sa church kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. No, imposible na tatagal tayo dito. Na wala tayong tiwala, hindi tayo believe sa Diyos, tatagal tayo because of some motives. Pero pagdating ng panahon, aalis din tayo kung tayo mismo walang or hindi believe sa Diyos natin, mga kapatid. No? Dahil sa bawat pagsagot, no, ng ating panalangin, doon natin siya nakikilala. And all of us have a different story pagdating sa pananampalataya sa Diyos. No, iba-iba ang ating level ng pananampalataya sa Diyos. No? Ang mga bata, may sariling interpretasyon pagdating sa pananampalataya. Mga young people, iba ang kanilang interpretasyon. Sa mga oldies na, sa mga adults na, iba ang kanilang interpretasyon. No? Depende sa level ng experience natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. And again, imposible na tatagal tayo sa church na wala tayong pananampalataya sa Diyos. Ito nga lang si Braden nakaraan. Pag-alis namin, inabutan ko ang Jollibee. Alis na kami.
Pang Jollibee mo ni mama nyo. Pagkuha ng pera, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Nagulat kami ni Lester Cyril. Sabi ko, terrible, ganyang edad may natutunan? No? Ganyang edad, kaya nang mag-thank you, Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, we must not underestimate them. No? Pag tayo nagbigay ng instruction sa kanila, seryosohin natin. No? Pag tayo nagpangaral sa kanila, seryosohin natin. No, why? Sabi ko nga no, pag mahina-hina tayo pa iikutin ng mga yan. No, hanggat sa paglaki, na hindi na yan sila susunod, tayo na ang kaya nilang paikutin, mga kapatid. But as we grow old, level of experiences to develop our faith with God varies. No, nagkakaiba. No, iba-iba. Mga new convert, iba-iba. Sa mga nagtatagal, iba-iba ang pananampalataya natin sa Diyos. Depende sa kakayanan natin, mga kapatid. But God will see to it na sa bawat experiences natin sa paglilingkod sa Kanya, hindi tayo masisira. No. That is why we must keep on believing until it happens. No, until it is done. No, patuloy lang tayo, mga kapatid, na magtiwala sa Diyos. Mark 11, verse 22. Hanggang 24 tayo dyan. And Jesus answering said unto them, have faith in God. No, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. For verily I say unto you that whosoever, ang sinumang shall say unto this mountain, be thou removed, no, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. And be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Ito madalas ang nangyayari. Usapan nga namin kanina doon. Nag-aaral tayo ng Biblia, alam natin na ang Diyos nagbuhay ng patay, alam natin na ang Diyos nagbuhay, inayos yung mga paralitiko, inayos yung may sira ng ulo. No? Kaya niyang magbuhay ng mga patay, kayang magpakain ng napakarami. Lahat kaya niya because He is God. Pero pagdating sa pananampalataya, we are still doubting. Pag tayo tinamaan ng sakit, alam natin na malaki ang Diyos natin. No? Pero ilan ba sa atin dito? Hanggang ngayon, takot pa rin tayo pumunta ng ospital No? Because yan ang realidad. Kukuha ka pa lang, pipirma ka pa lang ng, magpifill up ka pa lang ng form ng laboratory. No? Ang prayer mo, ibang klase na. No? Lord, samahan mo ako. Lord, sana maging maayos lang lahat ng laboratory. Lord, pag lumabas ito na ganito, ano mangyayari sa buhay ko, pamilya ko, lahat. No? Naisip mo na. Pero pag nag-aral ng Word of God, yes, God is our Creator. Kaya niyang magbuhay ng patay. Pero ilang beses tayong umiyak dyan at lumuluhod, Lord, sana pagalingin mo na ako, pagalingin. Grabe tayo, no? Doubt in his heart. No, walang, and shall not doubt in his heart. That is why it is faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No, that is why yon ay isang pananampalataya. Last Friday, natapos na kami laboratory. Tapos last Friday, mabuti may bago ng high precision doon sa amin. Hindi na lalayo pa. No? Fill up for whole abdomen ultrasound. Ito na ngayon. Lalaki ang gumaganon. Dapat sabay kami ni Mr. Cyril. Sabi hindi, lalaki. Sabi ko, sige, hanap tayo ng babaeng doktor. Sabi ko, go ako, tuloy ako. Okay, paghiga doon, ultrasound. Gallbladder, kidney, liver, dito banda, dito, kidney, lahat. No, okay na, ganun. Sir, wag kang uminom kailangan yung ihi ka na. Tapos okay, paghiga, okay, lahat-lahat na. No, yung huli dito. Sabi niya, sir, umihi ka, after mo umihi, balik ka ulit kasi i-check natin ulit. Ganun pala yon.
Ito ngayon, nakiusyoso ako. Lumabas sila lahat sa room, ako naiwan, tumingin ako sa monitor. Pagtingin ko sa monitor, mabilisan tingin. May 4.2, may 4 ganito na sukat, tapos makikita doon sa monitor, nakikita may sinusukat, 'di ba? May parang may pag ganun, tapos may sukat. May sinusukat, nakita 4.2, 4.3. Nag-CR ako ngayon. Pag CR, Lord, ano kaya yung nakita? Sabi ko, Lord, ang laki ng cm. Yung kanila Sister Giselle, halos 1 cm lang. Sabi ko, no, last year, Lord, wala namang nakita kahit ano. Okay lahat, Lord Jesus, last year. Gaano kabilis? All around. No, lahat. Lord, si CR ganun, parang ayaw ko nang sumira. Gumulong ng gumulong. Tapos sabi ko, ano kaya yun? No, bakit ang lalaki nun? No, sabi ko, hindi na kayang ilabas yun sa 4 point, mga cm, mga ganon. No, so halos mga 2 inches ang laki niyan. Sabi ko, kasi kita ko dun sa monitor, sabi ko, ano ba ito? Tapos humiga ako ulit, pagiga ako, ganon na naman. Tapos, nung natapos na, sabi ko, may nakita dun, 4 point ganito, ang lalaki. No, sabi ko, ano ba? Sabi ko, Lord, huwag mo naman akong pabayaan. sabi ni Mr. Cyril, ayaw kitang sabayan sa nararamdaman mo. And thank you so much. Dahil every time gumaganyan ako, hindi siya ganun. No? Ayaw niya akong sabayan. No? Pag gumaganyan kami ni Brother Roland, ni Brother Larry, nila Sister Giselle, yung mga partner namin na matagal na sa church, iba ang kanilang thinking. No? Parang wala kang Diyos. No. No. Wala yan. Kaya yan. No. So, ngayon, dala-dala ko na yon. No. Kinukwento ko ito mga kapatid. No. Para lahat tayo makarelate. No. So, hanggang gabi na. Ang findings, 1 p.m. pa i-release. No, kinabukasan. So, imagine the agony. No. Si Jesus Christ, 3 o'clock p.m. lang eh. No? Yung agony na ganon. Sabi ko, bakit pa kasi ako tumitingin-tingin doon? Sana hindi na ako tumingin. No? Imagine mga kapatid, pagdating ng result, i-check naman ulit. Sabi ko, Lord, ano kayang result nito? I-check sa website nila. Pag-check. Yung pala, sukat ng prostate. No. Hindi bato. Kung hindi sa amin na lalaki, yung prostate gland namin, sinusukat yan. Kung ano na yung laki para mamonitor, kung malaki na ba o hindi, o kailangang may maintenance, ganon. Sukat pala yon. So just imagine the danger ng pakikiusyoso. No. Imagine, kukuha ka ng impormasyon na hindi kumpleto. No. No, why? Nakiusyoso lang ako tumingin. Wala naman akong makita na ito ay tungkol sa prostate doon sa monitor. Nakalagay lang yung sukat. No, imagine, dala mo naman. Imagine the danger, mga kapatid, no, ng salita ng Diyos na kulang-kulang. No. No. Kagaya natin dati. Saan tayo nanggaling? Sa dati natin. Pag sinabing, paano ka maligtas? Ano ang kaligtasan? Lord, paano kami maligtas na kami ay makasalanan? Imagine the danger. Sasabihin lang sa'yo, basta brother, may pananampalataya ka, okay na yon. Ano ang kaligtasan? Basta andyan lang sa Biblia. Imaginein mo yung danger na hindi mo makuha yung kabuuan no, ng kung ano ang mga detalye. Imaginein mo yung tatakbo tapos bibigyan ka ng impormasyon na hindi kumpleto. No, tapos i-report sa'yo, bakit anong nangyari, anong detalye? Brother, hindi ko basta nakita ko lang siya sa kalsada no, na may kasama. No, siguro ano na yun, manliligaw o boyfriend o girlfriend niya na yun. No. Tapos pagdating dito, yon na ngayon ang impormasyon na hindi, na imagine the danger. No, ng half-half. But we are so thankful to God. Pagdating natin dito mga kapatid, kompleto ang detalye ng kaligtasan natin. We have received the Holy Ghost. We are baptized in the most precious name of Jesus. Tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Ang gospel ay kompleto.
mga kapatid, hindi kulang-kulang. So sabi ko ulit, Lord, again, I'm sorry. No? Ganun lang naman ang buhay natin sa Diyos. Pag nagkamali ka, luhod. But it doesn't mean, mga kapatid, na mawala na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Just move on. Just keep believing. No, kung ano man ang nararamdaman natin sa ngayon, just keep believing that God will be with us. Sasamahan tayo ng Diyos, mga kapatid, until it is done. Hindi ibig sabihin na mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Remember the impotent man. For 38 years na nakahilata doon. Ilang taon siya nagantay. 38 years ang kanyang inantay hanggat sa dumating si Jesus Christ. But for 38 years, he keeps on believing that one day, he will be healed. Na siya ay gagaling. And that one day, siya nga ay gumaling. At anong sinabi ni Jesus? Gusto mong gumaling? Sabi niya, paikot-ikot pa siya. Sabi ni Jesus, sige, bumangon ka dyan. No, iligpit mo ang gamit mo at umalis. Why, mga kapatid? No, take up thy bed and follow me. No, umalis ka na dyan. Why? Anong gusto ni Jesus? Pag tayo pinagaling niya, kagaya ng impotent man, anong sabi niya? Take up thy bed. Why? Hindi ka na ulit muling babalik dyan. No, wala na akong plano na pagkagaling mo, babalik ka ulit dyan, higa ka. No. At ganun, magpagaling ang Diyos natin, mga kapatid. Siguraduhin niya na pag tayo ay pinagaling niya, buo. No, hindi hati-hati. Sabi niya, take up thy bed. No, umalis ka na dyan dahil hindi ka na muling babalik dyan. But after 38 years, he keeps on believing. No, gaano katagal yon, mga kapatid? Ang hirap. No, remember, the woman with an issue of blood. No, 12 years ang inantay. No? And for 12 years, hindi siya namatay sa tuloy-tuloy na kanyang issue, na kanyang bleeding. Hindi siya namatay and she waited for 12 years. At pagdating ni Jesus Christ, siya ay gumaling. One day, biglang andun si Jesus Christ, pinagaling siya after 12 years. David believed that one day, he will be king of Israel. No, dahil yan ang anointing sa kanya. And what God has promised, naging king siya ng kabuuan ng Israel, but after 13 years. But he keeps on believing. No, basta tiwala lang, Lord, kahit mahirap, basta ako may pinanghahawakan, may tiwala ako sa iyo, magpatuloy lang ako, Panginoon, kahit mahirap. And after 13 years, siya ay naging hari. No. Joseph, no, tinago niya ang kanyang panaginip. Hinawakan niya ang kanyang panaginip. No, at siya ay naging Prime Minister of Egypt after 13 years. No, ganun katagal, mga kapatid. No, Joseph. Abraham believed in God. Waited for 25 years for the promised son. And that one day it happened. No, 25 years ang kanyang inantay. Just keep on believing. No, kahit yung pakiramdam natin, wala nang nangyayari, just believe God. No, maniwala lang tayo sa Kanya dahil pag hindi na tayo naniwala, lugi na tayo, patay na tayo dyan, mga kapatid. No, at ang Diyos ang may control sa kung ano man ang prayers na mayroon tayo, siya ay sasagot dyan. No, and just like Abraham, he counted it to him for righteousness. Dahil nung sinabihan pa lang siya na ikaw ay magkakaroon ng anak at the age of 75, anong sabi ng Biblia? And Abraham believed God and it counted him for his righteousness. No, past tense ka agad eh. He believed God. Hindi pa man nangyari, hindi pa man dumating si Isaac, tinapos na ng Biblia na siya ay may tiwala sa Diyos. No, imagine that. After 25 years. No, tayo kaya, mga kapatid, no, marami tayong mga issues, marami tayong mga desire sa harapan ng Diyos. Yung mga panalangin, mga unspoken request natin. No, ilang taon na kaya yan? No, minsan tayo na lang nagsasawa eh. Lord, ayaw ko nang pag-pray ito. Kung kailan hindi mo na pinag-pray, doon sumagot ang Diyos. Why? Kasi minsan ang focus natin iba. Masyadong focus lagi sa sarili na hindi na tayo nakatingin sa iba, mga kapatid. But we are believing while waiting. No, at hindi madali ang magtiwala, mga kapatid, habang nag-aantay tayo. No, pag nag-aantay ka, nakakainis, nakakainip,
nakakapagod, nakaka-frustrate, but we just keep on believing until it happens. No? Nung time, mga kapatid, yung umalis ako ng trabaho, no? Siyempre, pag umalis ka ng trabaho, wala ka ng sweldo. Pag wala ka ng sweldo, sa sakit ng ulo mo, dahil iniisip mo kung paano ka ngayon magkakasweldo, no, ano ang gagawin mo. But during that time, no, umalis ng trabaho, punta ako rito sa church, no, kung basta everyday, no, punta ako rito sa church pag may gagawin, wala kaming usapan ni pastor kung, Brother Sam, punta ka, bigyan kita ng allowance, ganito, ganyan. Basta, no, that was 2010. No, 2010 nag-umpisa, mga kapatid. No, walang allowance kasi usapan, pero ang isip ko lang noon, sige Lord, punta ako sa church, bigay ko oras ko, bigay ko panahon ko. No, bahala na, basta yun ang usapan natin. Wala kahit anong usapan during that time. No. Pero pag walang gagawin dito, punta ako sa Greenwich. No, sa Greenwich, doon sa tinatrabaho ni Sister Cyril. No, pagdating doon sa Greenwich, repair and maintenance, buong building kung ano ang sira. No, pag mga tiles nasisira, babakbakin ko yung tiles, maglalagay ng bagong tiles. Pag ang motor ng tubig masira, aayusin yung motor ng tubig. No? Tapos pagdating, habang may mga customer, kailangan magpalit ng toilet bowl doon sa Greenwich, sa CR, sa mga customer. Habang nagpapalit ng tiles, magpapalit ka ng toilet bowl. No? Habang, alam mo yun mga kapatid, no? Habang nagpapalit ka ng toilet bowl, biglang may papasok na customer. No? Kuya, pwede labas ka muna, magwiwiwi lang ako. No? Ay, sige ma'am, labas naman ako ngayon. Paglabas, paulit-ulit. No? Pero anong pumasok mga kapatid? Self-pity. No? Hindi maiiwasan. No? Habang magpapalit ka ng toilet bowl, ang naisip mo, ba't ko ginagawa ito? No? Ngayon, sarap tumawa, no? But before, Lord, bakit ko ginagawa ito? Ano nangyayari sa buhay ko? Tama ba itong desisyon na ito? Ano? Tapos yung misis ko nagrereklamo na ang hirap daw ng mga bayaran. No? Kasi ang dami naming bayaran na naiwan. No? Mga credit card na ginamit at hindi naman nagmaterialize. No? So, 200,000. So, habang nagpapalit ng tiles, hindi mo maiwasan yung, alam mo yung awang-awa ka sa sarili mo? Lord, galing ako dati sa pinanggalingan ni Sister Grace. No? Pag sinabi mo, may hangin ka sa ulo. No? Dahil doon ka nang galing. Di ba, Sister Grace? No? Ganun talaga. No? Siguro yung espiritu na andun ba? No? Diyan ako nagtatrabaho. Pakiramdam mo, ano ka? No? Tapos one day, biglang ganon. Personal experience ko lang to mga kapatid. Not to brag, hindi para magyabang. Habang papalit ka ng toilet, ay talagang awang-awa ka sa sarili mo. Sabi ko, Lord, bakit ko ginagawa ito? Naisahan ko yata yung misis ko. Ngayon siya yung nagpapakain sa akin. May trabaho ako, tapos biglang umalis. Tapos, ganun ang mangyayari. Ano na ito, Lord? Talagang maawa ka sa sarili mo. But after 6 years, pagkatapos ng 6 na taon, ito na. Sabi ni Pastor, Brother Sam, tawag niya ako. Sabi niya, Brother Sam, saan ka? Sabi ko, Pastor, andito ako sa school ni Victor. Bakit nandiyan ka sa school ni Victor? Pastor, may pinapagawa dito. Ayun, nag-aayos na naman ako doon ng nagpipintura. Janitorial pa rin. Doon sa school niya. Sabi niya, pagkatapos mo dyan, balik ka rito, mag-uusap tayo. Punta ako rito sa church. Pagpunta sa church, ayan, usap kaming dalawa dyan. Sabi niya, Brother Sam, may nangyari ganito. Sabi niya, ito, subok lang. Ano yun, Pastor?
Subok lang. Pag hindi umubra, walang problema. Sabi niya, subok lang. Ikaw muna ang gagawin nating assistant pastor. Sabi ko, mabigat yung pastor. Hindi, ikaw muna. Pag hindi umubra, okay, walang problema. Mabigat. Sabi niya, bibigyan muna kita ng allowance na 20K. Ang laki! Mabigat pero malaki. Sabi ko, Pastor, malaki yan. Sabi niya, hindi. Okay lang yan. No, kasi ganito. Sa akin, laking-laki na ako kasi wala naman eh. No, saan ba? May hawak ba ako? Wala. No, kaya pag sabi niya gano'n, sabi ko, ang laki nito, Pastor. No, sabi niya, hindi. Ano lang yan. No, sabi ko, Lord. Sabi ko, umpisa na ba ito? Alam niyo, just keep on believing. Kung palagay natin parang walang nangyayari, just keep on believing. Kung may mga plano tayo sa Diyos na parang hindi nag-work out, pero alam natin na pinaglalaban natin siya, alam natin na tinatayuan siya, keep on believing. No, patuloy lang mga kapatid. Why? Because one day, God will repay us. No, mga kapatid. No. Sa mga panahon na hindi mo akalain na ang Diyos pala ay nakatingin. Akala natin parang wala lang. Pero kita lahat ng Diyos, mga kapatid. No, sabi ko, Lord, ito na ba yun? No, after 6 years. Pero sa loob ng 6 years, hindi mo alam kung may mangyayari sa buhay mo. No, pero basta just keep on believing. No? Huwag ka nang magkwento kung napoprostrate ka, huwag mo nang ikwento sa iba kung anong pinagdaanan mo dahil yon ay experience mo sa Diyos. Patuloy ka lang. Just keep on believing that one day it will happen according to what your God or what your heart desire. No, kung ano ang plano ng Diyos, mga kapatid. No, tuloy lang. Why? Dahil time will come pag nakita ng Diyos at pag sinabi niyang, okay, tama na, okay na, it's time to repay. No, lahat ng mga panahon na wala kang trabaho, God is able to repay it. Panahon ang binigay mo, God is able to repay it. At pag ang Diyos nagbayad na sa iyo, dahil hindi siya nangungutang at nagpapautang, again mga kapatid, pag ginawa na yan ng Diyos, ano na ang prayer mo sa ngayon? Lord, nahihiya ako sa harap mo. Why? Dahil hindi ka nangungutang, hindi ka nagpapautang, akala namin lugi kami, pero hindi pala. No, mga kapatid. No, why? No. Akala natin lugi tayo sa mga aksyon, sa mga desisyon natin na ginagawa para sa Diyos. Kung wala man nangyayari sa ngayon, just keep on believing. No, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya that one day, it will happen. No, huwag lang tayong malihis sa focus na yan. No, why? No, dahil ang Diyos alam niya kung ano ang Kanyang pinaplano. No, we must keep on moving. We must keep on believing. No, wag tayong patamad-tamad. No? Hindi ibig sabihin na tayo ay may nilaan sa Diyos, tayo ay may pinlano para sa Diyos. Hindi ibig sabihin tayo ay nakahilata na lang. Lord, anong plano mo sa buhay ko? Tapos nakahiga ka na lang sa bahay nyo. Nanonood ng Netflix, nanonood ng kung ano-ano. No, just do something. No, while we are believing God, while we are waiting, gumagawa tayo. No, habang tayo ay naglilingkod kay Jesus, while we are waiting for the rapture, tayo ay busy sa paggawa ng mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Mga outreaches natin. Sama tayo dyan, mga kapatid. No, dahil kung hindi ka sanay maglakad, sa outreach, masasanay ka. Lalo na sa mga gawain natin. Mag-ikot-ikot ka sa mga kabahayan. Kung hindi mo pa naramdaman na ikaw ay ma-reject, sumama ka sa outreach. No, para pagsama mo dyan ay talagang parang nabigo ka rin. No, ay ganito pala mabigo. No? Dahil sa salita ng Diyos. No. We say praise the Lord, mga kapatid. No, hindi pwede. No, while we are waiting for God, while we are keeping on believing God, tayo ay dapat busy. No, hindi tayo patamad-tamad, gumagawa tayo ng sariling diskarte, hindi tayo nag-aantay lang na parang si Juan Tamad, nag-aantay na mahulog yung mangga, yung bayabas sa bibig niya. No, we must do something.
No, kailangan may gagawin din tayo, mga kapatid, while we are believing God. No, yung mga sakripisyo natin sa Diyos, mga oras natin sa Diyos. No, and again, we tell our stories not to brag before God, but to let others know na kung kaya ng iba, kaya rin natin, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. No, and it is time. No, because our faith is being tested. It is tested sometimes on a very hard times, mga kapatid. But again, the reward is very great. No. That is why we must keep on believing God. No, pag hindi umubra ngayong taon ang prayer natin, gawin mo ulit sa susunod na taon. Pag hindi umubra sa susunod na taon, gawin mo ulit sa pangatlong taon, pang-apat na taon, pang-limang taon. Hanggat andito ka, naglilingkod sa Diyos, just keep on believing. Why? Hindi natin alam kung kailan ang sasagot ang Diyos natin, mga kapatid. Pero pag sumagot siya, sigurado tapos ang ating mga problema, mga kapatid. No? Ano ang sabi niya rito, no, sa Galatians 6:9? Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. No, sabi niya, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, no, sapagkat darating ang panahon na tayo ay aani pag hindi tayo mapagod. No, mga kapatid, if we believe, no, and we are keep on waiting, no, we are believing while waiting, mga kapatid. No, at tayo rin. No, tayo ay nananatili na naglilingkod sa Diyos. Tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya because we believe that someday, that one day, rapture will happen. No. No. Eh, yung mga nauna sa atin dito, may 40 years na, 38, 39 years. Bakit hanggang ngayon nagpapatuloy sila, mga kapatid? No? Tapos tayo na 1 year, 5 years pa lang, magrereklamo tayo, Lord, pagod na ako. Eh, paano naman sila? 40 years na. No? No? We must keep on believing because someday it will happen, mga kapatid. At yon ay talagang mangyayari, mga kapatid. No, last verse natin sa Daniel. Daniel, ang bilis ng oras. Daniel chapter 10. Daniel chapter 10, verse 12. Ito, mga kapatid. Then said he unto me, si Daniel ito, kinausap siya ng anghel dito ni Gabriel. No? Then said he unto me, fear not. No, basahin kaya natin itong para makuha natin sakto lang ito. Sa chapter 10, umpisa natin sa verse 1. Mabilis lang ito. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true. But the time appointed was long, and he understood the thing, and had understanding of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. No, 3 linggo na siyang nagpe-prayer and fasting, waiting what will happen. And I ate no pleasant bread. Ibig sabihin dyan, siya ay naka-fasting for 21 days. Neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. No. And in the 24th day of the 1st month, and I was by the side of the great river, which is Hiddekel. Verse 5, then I lifted up mine eyes, and looked, and behold, a certain man, clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Ophaz or Upas. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. Verse 7, and I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me
not the vision, saw not the vision, but a great quaking fell upon them, and they fled to hide themselves. No, parang kagaya ito kay Paul, na ibig sabihin, mga kapatid, kahit maraming tao dyan, pwedeng ikaw lang ang makakita ng vision. No? Hindi lahat pwedeng makakita. Pero andyan kayo lahat. To them, it's an earthquake, it's a lightning, but to you, it is a message. No, just like Paul, no, ganun din ang nangyari sa kanya, road to Damascus. Hindi alam nung kasamahan niya, pero siya mayroong message sa kanya. No, verse 8, therefore I was left alone. Naiwan ako, and I saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. No, kasi ang issue ni Daniel dito, Panginoon, di ba sinabi mo that after 70 years of captivity in Babylon, ang sabi mo, ibabalik mo na kami doon sa Jerusalem. Pero ano ang nangyari? He waited for so long. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I spake unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. No, ako ay pinadala sa iyo. And when he had spoken these words unto me, I stood trembling. Ikaw ba naman magkaroon ng ganitong kausap, magkaroon ng vision? Verse 12, ito mga kapatid. Then said he unto me, fear not, huwag kang matakot, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand, no, sa unang araw pa lang na inilagak mo na ang iyong puso, no, sa pangunawa, and to chasten thyself before God, no, inilagak mo na ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, thy words were heard. No. Ito mga kapatid, dami nating issues sa buhay. Ang dami nating mga prayers, ang dami nating unspoken requests, ang dami nating mga requests palagi sa harapan ng Diyos na minsan para tayong nagsasawa na. Pero tandaan natin mga kapatid, just like the prayer of Daniel, ano ang sabi ng Diyos? No, ako ay pinadala dito dahil sa iyo. No, dahil sa prayer mo, na anong akala ni Daniel? For 21 days, akala ni Daniel, ang Diyos hindi nakikinig. Pero anong sabi ng anghel? Andito ako para sabihin sa iyo na sa unang araw pa lang ng panalangin mo, narinig ka na. That is why we must keep on believing, mga kapatid, dahil baka sa unang araw pa lang na ibinigkas natin ang issue, ang sitwasyon na yan sa Diyos, pinakinggan na tayo. No? Pero may mga, no, ang Diyos laging may timing, siya ang masusunod, hindi tayo ang masusunod. No? So what happened, mga kapatid? Thy words were heard, and I come for thy words. At ako ay naparito dahil sa mga salita mo. Imagine, no, ikaw na tao, padalan ka ng anghel, ipakausap sa iyo ang anghel, no, dahil sa prayer mo, saan ka makakita yan? And how many times it happened to us, mga kapatid? No, hindi lang natin, of course, imaginein mo, sabihin mo, nagpipray ka rito, punta ka rito, tapos walang prayer meeting, punta ka mag-isa, nagpipray ka rito, biglang may nag-appear dyan. Ay, instead na makinig ka, karipas ka, takbo. Alam mo yun. Nung bata pa si Samantha, sabi ni Samantha, ayan mo, si Tita Pe. Andiyan nakita ko. Patay na si Tita Pe. Andiyan si Tita Pe, sabi ni Mr. Madel, Samantha, wag kang ganyan. Wag kang ganyan. Yung ganitong klaseng mga vision pa kaya, pero hindi na natin kailangan yung ganong klaseng vision because we have the Bible, mga kapatid, and we have seen kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin, that every time we pray, laging may sagot. No. We must keep on believing dahil yun ang dapat nating gawin. Lord, parang wala pa rin ah. Bakit kailan mo ba yan pinag-pray? Last day lang po. O nakalaang araw lang. Ha? Huwag kang masyadong atat, huwag kang masyadong excited, huwag kang masyadong mainip, just continue, tuloy-tuloy lang. No, dahil ano ang sabi ng anghel kay Daniel, sabi niya, unang araw pa lang pinakinggan na kita. No, at hawakan natin yan, mga kapatid.
for thy words. But verse 13, ito ang naging issue, bakit hindi ka agad naka-action? No, but the prince of the kingdom of Persia, no, which is Satan, withstood me 120 days. No, sabi niya, patunggali pa ako. No, na nakikipagbuno pa ako dahil andun, nakikipagbakbakan pa ako. No, for 21 days, hindi ako may awayan. But lo, Michael, one of the chief princes, no, may mga posisyon sa langit, No, si Lucifer, siya yung worship leader, siya yung the best dati. No. Yun lang ang mga pinangalanan mga kapatid sa Bible, mga anghel. Si Lucifer, si Gabriel, si Michael, si Abaddon o Apollyon sa Revelation. Wala nang ibang anghel na pinangalanan diyan. No, at walang anghel na babae. No. Si Gabriela. Si Gabriela. No. So one of the chief princes came to help me. Tinulungan siya ni Michael, and I remained there with the king of Persia. Mga kapatid, for 21 days. May ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ang issue ng panalangin natin sa Diyos na hindi kaagad masagot dahil yung pala ay may mga bakbakan pa. May mga tinatapos pa na issue ang Diyos sa kung saan mang kahanginan diyan. Pero ang sinisigurado ng Diyos na masagot ang ating mga panalangin, mga kapatid. Verse 14, now I come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. So dito na ngayon, mga kapatid, ang sagot ng Diyos, akala niya after 70 days, pero ang sagot ng Diyos kay Daniel para sa kanyang mga tao, mga Israelites, yung 70 weeks. Yun ang kinwento ng Diyos sa kanya kung ano ang dapat gawin. But again, mga kapatid, we must keep on believing until it happens. Huwag tayong magsawa, mga kapatid, sa pagtitiwala sa Diyos because one day it will happen. Thank you, Jesus. Praise the Lord.